Sa ayaw at sa gusto natin, kapitbahay natin ng China. Para hindi ka na magalit, mawalan ka ng, diba, kadalasan, wala ka namang choice kung sino yung gusto mong maging kapitbahay. Kumbaga, pagka bumili ka ng bahay, hindi mo na-expect, hindi mo sasabihin doon sa nagbenta sa'yo, gusto kong kapitbahay, ganito Ganito yan eh. Di ba may mga kapitbahay tayo, minsan, ito maingay, madumi, hindi man lang naglilinis sa harap niya. Medyo hindi tayo natutuwa kung gano'n ang kapitbahay natin. Kaya lang, wala naman tayong choice na yung bahay natin, ilipat natin doon sa kabilang kalye. Ganon din yan mga kaibigan. Sa ayaw at sa gusto natin, ang China, katabi natin. Ang China, naririyan sa area kung saan tayo malapit. O, hindi pa yan. Dahil ang China, may malaki tayong pakinabang. Sasabihin na pakinabang na, inaaway nga tayo. O pakinggan ninyo yung mga balita, di ba? Ngayon, yung mga galit na galit at talagang gusto ng gulo, inabalitaan nyo naman kung ano yung mga nangyayari sa Iran at Israel. Magulo. At dahil sa gulong yan, maraming naapektuhan. Kasama na tayo sa naapektuhan dahil tumaas ang gas. Ngayon, tayo bilang mga kapitbahay ng China, bakit kinakailangan nating magkaroon ng galit? Ika nga, hindi pagkakaunawaan dahil lamang yung isang bagay ay hindi natin napag-uusapan. Diba sinasabi nga lagi ng China, pwede naman tayo mag-usap tayong dalawa lang. Ang problema sa Pilipinas, kailangan kasama yung kaibigan natin. Nagtatawag pa tayo ng kaibigan. Mag-uusap. Pag ayaw ng kaibigan natin, hindi rin tayo pumapayag. Ngayon, may mga kasunduan na ginawa dyan ang ASEAN. Di ba meron doon mga pinirmahan, lahat tayo ng bansa ay may kasunduan at yung kasunduan na yun ay i-honor ng bawat isa na walang ibang, pag may gulo, tayo muna mag-uusap-usap sa ASEAN. Pero hindi naman nasunod yun. Ginawa natin, tinawag natin tong kaibigan natin at ngayon yung kaibigan natin yun ang nagbibigay sa atin, maglagay tayo ng ganito, maglagay tayo ng ganyan. Ano ngayon na nangyari? Di lalo tayong naging magulo. Sinasabi, hindi, pananggan natin yan. In case, mga kaibigan, hindi totoo yan. Maraming ginagawa ngayon ang Amerika na hindi naman niya pinapriority yung kanyang mga kaibigan. Yung kanyang mga dapat sana pinoprotektahan, hindi niya maprotektahan sa panahon na to. So, bukod pa dyan, bilang halimbawa natin sa pamilya, halimbawa ako, may pamilya, ang iisipin ko, paano ba kakain itong mga anak ko? Paano ba magiging matiwasay? Para maging matiwasay yan, kailangan bumarkada ka sa mga taong medyo magtutulak sa iyo paano ka magkakaroon ng ekonomiya. Kung ang barkada mo, basugulero, ang hanap lagi gulo, paano ngayon ang mangyayari yan? Sasabihin mo, hindi naman naghahanap ng gulo yung kaibigan natin ano yung ginawa niya sa Venezuela? Ano yung ginagawa niya ngayon? At ano yung pinagbabantaan niya ngayon na Cuba? Na malapit lang sa bakuran niya lang yung mga yan, yung Venezuela at Cuba, sa bakuran lang ng Amerika yan. Malalapit lang sa kanyang bakuran yan, pero tapos sa atin, itatrato tayong kaibigan. Ang kaibigan natin ay yung magbibigay ng magandang kinabukasan. Tuturuan tayo ng magandang kinabukasan para sa pamilya natin. Kung ang ekonomiya natin ay free sa lahat at wala tayong pinipili, di sana ang ganda. Ang ganda ng trade situation natin sa China dahil mas malaki yung value ng ating trading sa kanila. Kung ang Amerika ay 20 million, doble ang sa China. Kaya hindi ko makita yung pagiging smart natin kung patuloy tayong makikipag-away at hindi tayo makikipag-usap sa kapitbahay nating China. Gaya nga na sinabi ko, hindi natin pwedeng ilipat ang Pilipinas sa kontinente ng Latin America. Sa ayaw at sa gusto natin, kapitbahay natin ng China. Kaya kung iniisip ng iba na ang China ay kalaban natin at di natin, may mga argumento naman na hindi, inaagaw yung isla natin Hindi lang naman China yung nangaagaw ng isla natin Ang Vietnam, nung last time yung Malaysia, meron tayong mutual defense treaty. Pero ano ang ginawa namin? Hindi yan. China lang kami. China lang. Diyan lang nakapokus ang ating kaibigan ng Amerika. Ano bang makukuha ng Amerika sa atin para tayo lagyan ng base militar? Hindi. Malapit kasi tayo sa China ang number one nilang kompetensya ay China. O sa mga inda ko, mga kaibigan, keep on. You know I'm with the D.R.E.